Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not his mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, he has mercy and pardon, pardon for you and for me. Come home, come home, come home, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, O sinner, come home. Magandang gabi mga kapatid sa ating mga kaibigan na kasama po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito na ibang garabi katatayo amin kakabsat. Diyos marahay na gabi sa indong kabos. Maayong gabi sa kanatong tanan sa ating lahat mga kapatid. Mayad na gabi yun po sa Carabao Island, Masanto sa Labi, sa mga taga-Pangasinan, at sa ating pong sa aming wika, maya pa bay, kakong kapatad, at karayang ganang makiramdam. Good afternoon, brethren. So ang ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral po sa mga tipan ay mahalaga. Kasi po, dahil sa mga maling pagtingin sa mga relasyon ng bago at lumang tipan, ano po? May mga denominasyon na nagsasabi na yung pong 10 kautusan, yan ang walang hanggang kautusan ng Diyos, the eternal moral law. Kahit po sa ibang kapatid, mayroon din paniniwalang ganon, ano po? Yan pong naniniwala sa tinatawag na one eternal covenant. Sinasabi na yung 10 kautusan, yung eternal moral law, ito po ang kautusan ng Diyos sa lahat ng panahon. At ito'y nakita lamang sa iba't ibang anyo, katulad po ng iba't ibang anyo ng buwan.
Dito po sa ating pag-aaral, lilinawin natin na merong pagkakagulan ng dalawang tipan. Ito ba'y, ang lumang tipan ba'y siya rin ang bagong tipan? O ito'y magkaibang tipan altogether? Dito po sa Hebrew chapter 8, dito po sa ikapitong talata hanggang sa ikalabing-tatlo, susuriin po natin mabuti ito at ito magiging batayan ng ating pag-aaral. Sapagkat kung ang unang tipan, iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan umanap pa ng pangalawa. Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa bahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi hayon sa tipang aking ginawa sa kailang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay, upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa bahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kailang pag-iisip at isusulat ko ang iyon sa kailang mga puso at ako'y magiging Diyos nila. Sila'y magiging bayan ko. Hindi magtuturo ang bawat isa sa sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kailang mga kasamaan at ang kailang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na tumatanda ay malapit ng maglaho. Yun po ang ating basyan ng ating pag-aaral po sa gabing ito. Alam bang ibig sabihin ng isang tipan? Ang mga tipan po, ang tipan ay ang kanyang kahulugan ay isang kasunduan. Isang tiyak na kasunduan. It's a confirmed agreement. Pero dalawang klase po ang tipan sa Biblia. Yung tinatawag na isang tipan na ang isang pangkat ay mas mataas kaysa doon sa isa. In other words, dalawang pangkat ay hindi pantay. Mas makapangyarihan yung isa. Ito po ang pakikipagkatipan ng Diyos sa mga tao. Pakikipagkatipan ng Diyos sa bansang Israel at ang pakikipagkatipan ng Diyos sa lahat ng mga tao sa bawat tipan. Ito po hindi pantay. Ang mas makapangyarihang pangkat ang siyang nag-uutos doon sa mas mababang pangkat. Ang tawag po nila rito ay suzerainty covenant. Pero mayroon pang isang klaseng tipan. At ito yung tipan na nangyari limbawa sa pag-aasawa. Ito yung kasunduan sa magkapantay na pangkat. O ito yung tinatawag na parity covenant. Equal parties mutually agree on terms. Sabi, kayo magkapantay at kayo parehong nagkasundo sa inyong gagawin. Ang tipan po sa Biblia, sa lumang tipan, bagong tipan, hindi po ito tipan sa magkapantay na pangkat. Sapagkat ito'y tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao at ang Diyos ang mas makapangyarihan. Siya mas superior kaysa sa tao. Ang Diyos ang superior at ang tao inferior. Ano po? Ito po ay isang obligasyon na nilalagay ng mas makapangyarihan doon sa mas mababang pangkat kanya. Sa pagkakataon po ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay po ng isang nagbibigay ng obligasyon sa tao. Hindi po to mutual agreement sapagkat mas mataas ang tao mas mataas ang Diyos kaysa sa tao. Ang tao po ay susunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Halimbawa, bumalik po tayo sa Exodus chapter 19. Ano po? Ang Diyos ang nag-uutos doon sa tipan na yun. Basahin natin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin
Sa akin kayo'y maging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. So tingnan po nyo, ito po isang tipan ng mas makapangyarihan na naguutos sa mas mababang pangkat. Sa pagkakataon na ito, ang Diyos na naguutos sa bansang Israel. So meron silang tipan. Meron silang kasunduan. Pero ito yung kasunduan na pinag-uutos na mas makapangyarihan na walang iba kundi ang Diyos sa bansang Israel. Kailangan nating maunawaan ang relasyon ng bagong tipan at lumang tipan. Ito pong pinanggagalingan na napakaraming pagkakamali sa aral at sa pagtuturo at sa pagkaunawa. Tandaan po natin, yung lumang tipan, hindi po ito isang tipan na pangwalang hanggan. Ito'y pansamantala. Tulad po ng ating nakita na noong nakaraang pag-aaral, sa pangalang Korinto, dito po sa 3 kapitulo, 12 hanggang 15 talata. Subalit kung sino man ay First Corinthians po ito. Excuse me. Sa 2 Corinthians chapter 3, sabi rin sa verse 12 hanggang verse 15. Yaman kami mayroong ganyang pag-asa. Kami kumikilos na may malaking katapangan. Hindi gaya na Moises na naglagay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Subalit ang kailang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kailang binabasa lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi tinataas, sapagkat tayong sa pamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kailang puso. In other words, sa kaisipan ng mga Hudyo, hindi pa lumipas yung kautusan. Bagamat, kaya nilagyan ng talukbong ni Moises ang kanyang mukha para hindi makita ng mga Israelita ang isang kalalatihan na lumilipas. Isang kalalatihan na lilipas. Naglalagay sila ng talukbong sa kailang kaisipan, hindi lumipas yung kautusan ni Moises. Makikita natin sa ating pag-aaral sa Biblia na binubuo ng luma at bagong tipan, kailangan gamitin natin sa tamang paraan. Dito po babasahin po natin ng New King James. At dito po nga King James at ang ating Tagalog. Ano po? Ang Tagalog po ay napakagandang ang Pilipino palang salin. Ang Biblia 2000 ay napakaganda ang pagkasalin po rito. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos. Pagka nakikita ko itong talatang ito, hindi ko makalimutan nung kami nag-aral sa lugar po ng San Vicente, sa Leyte. Mga aral po doon, si Brother Willie Pelino, noong nakarang taon yata, last year or 2 years ago, last year. Nalaman po namin yung pagsikapan sa wikang Cebuano ay paning kamote. Hindi ko po pinagtatawan sa salitang yun, pero kasi kung tayo po yung nag-aaral, pag sila yung nangamote ka kanya, wala ka nakuha sa examen, Pero sa Bisaya, paning kamote means pagsikapan. Hindi ko makakalimutan po yun. Sabi na, pagsikapan mong umarap sa subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. So, ginagamit pong wasto kanya. Naunawaan mo sa tamang paraan ang banal na kasulatan. Dito po sa King James Version, ito rin po isang salin na tutulong kung paano wastong gamitin ang salita ng Diyos. Dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ano po? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing, kailangan makita natin ang relasyon ng lumang tipan sa bagong tipan upang magamit natin sa wastong paraan ang salita ng katotohanan. Pag pinaghalo-halo natin ang dalawang tipan, yun po ay maling pagtingin sa mga tipan. Maling pagtingin sa relasyon ng luma at ng bagong tipan. Tandaan po natin sa Matthew chapter 28, 18 to 20, ang nasusunod na dapat ituro ay ang turo ng ating Panginoon hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Pansinin po natin
nung isuguin ng Panginoon ng kanyang mga alagad, wala siya binanggit tungkol sa kautusan ni Moises, kundi sa kanyang kautusan. Basahin po natin. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibinigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin yung alagad ng lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito ako'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nakapagtataka kung hanggang sa panahon natin ay pinag-uutos pang kautusan ni Moises o 10 kautusan, ay walang binanggit ang Panginoon na ituro ng kanyang mga alagad hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So dito natin makikita ang lumang tipan ay lumipas na. At ang umiiral ngayon ay kautusan ng ating Panginoon. Pero bumalik po tayo sa ating pag-aaral. Dun sa Jeremiah chapter 31, ano po? Marahil ito po bago siya naging alipin sa Babylon. Sabi, meron pong isang bagong tipan ang binabalita. Sabi po sa Jeremiah chapter 31, verse 31, dito po ang quotation ng Hebrews chapter 8, yung binasa natin kanina. Narito mga araw dumarating, sabi ng Panginoon, tandaan natin. Ito isang pangako ng Diyos. Ito isang hula ng Diyos. Ang nakalagay ay LORD capital, Panginoon capital, YHWH. Pag ang Panginoon po ay pumapasok sa tipan, o ang Panginoon nangangako, ang ginagamit niya pangalan ay YHWH. Narito mga araw dumating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sangbayan ng Israel at ng sambayan ni Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kailang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa bayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat yon sa kanilang mga puso at ako'y maging kanilang Diyos at sila aking magiging bayan. Kaya di natuturuan ng bawat isa sa kanyang kapwa at ng bawat tao kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko kailang kasamaan at ang kailang kasalanan, hindi ko nalalahanin pa, sabi ng Panginoon. So yun po ang isang bagong tipan may pinakikilala ng Diyos sa panahon ni Jeremiah. Tandaan po na ito isang panibagong tipan. It's a new covenant. It is not a restored or renewed covenant. Meron po nagtuturo na ito na po yung renewal of the old covenant. No. Ito po yung bagong tipan. It's a new covenant, not a renewal or a restored covenant. Tandaan po natin, kailangan tayo maging tapat doon sa salitang ginamit ng Panginoon. Ito po ay isang bago at ito ay iba doon sa lumang tipan. Kahit tayo po ibabalik sa Jeremiah, sinasabi ng Panginoong Diyos, hindi katulad kanya eh. Basahin po natin yun, ano po. Huwag po tayo mag-isip. Basahin lang natin. In other words, kung tayo mag-imagination, ano po? Dito po, ano po? Sa verse 32 ng Jeremiah 31, hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kailang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. So, hindi sila parehong tipan. Hindi ito yung katulad ng tipan na ginawa ng Diyos sa kailang mga ninuno sa bundok ng Sinai. At itong pagdating ng tipan nito ay tiyak. Sabi rito sa verse 31, narito mga araw ay dumarating. The days are coming. So hindi po yung kasalukuyang panahon na yun ni Jeremiah, kundi sa panginaharap. The days are coming. Isang panibagong tipan, hindi katulad ng tipang ginawa ng Diyos sa bansang Israel sa bundok ng Sinai. At ang kalikasan po ng tipan na ito, the nature of the new covenant is a better covenant. Ito yung mas magandang tipan kaysa sa naunang tipan. Yun po, basahin na sa 33-34. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa bayan ng Israel
Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat yon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanyang kapwa at ng bawat tao kanyang kapatid at magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makilala nilang lahat mula sa pinaghamak sa kailan hanggang sa pinakatakila sapagkat patatawarin ko ang kailang mga kasamaan at ang kailang kasalanan hindi ko nalalahanin pa, sabi ng Panginoong Diyos. So at least ito'y bagong tipa. At sa panahon ni Jeremiah, darating ang araw at tiyak yung kanyang Diyos. Darating ang tipan na ito. Ito hindi tipan na katulad ng tipan na pinagkatipan ng Diyos sa kailang mga magulang sa bundok ng Sinai. Ito isang mas mabuting tipan. It's a new covenant. So sinasabi, ito'y bagong tipan na pinakikilala ng Diyos. Alam po nyo, kailan ito naging epektibo? Kailan ito pinasunod? Ang kamatayan ng Panginoon, ito nagpatibay doon sa tipan na yun. The Christ's death dedicated the new covenant. Sa kamatayan po ng Panginoon, doon naging mabisa at doon pinatupad ang kanyang tipan. Dito bumalik po tayo, baka matuloy ating natungin na po noong nakarang pag-aaral po natin. Dito sa Hebrews chapter 9, basahin po natin, ito po ay ang kamatayan po ng ating Panginoon na gumawa ng tipan na yun ay kinakailangan. Kaya siyang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsasalangsang sa ilalim ng unang tipan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan na gumawa niyon ay dapat matiyak. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yabang ito'y walang bisa abang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Ito po yung testament. It's New Testament. The testament of Christ or the new covenant became effective in His death. Ito lang po na pinag-aralan natin kagabi at tinupad ng Panginoon ang kautusan sa kanyang kamatayan. Di ba sabi sa Matthew 5:17 na kailangan to pa rin ang bawat utos sa kautusan kahit na pinakamaliit na utos hanggat dito matupad. At itutupad ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Ang Panginoon ang kahulugan ng kautusan. Kung po sa Romans chapter 10 verse 4, basahin po natin. Romans 10:4 lang po. Ito po ang ating mababasa. Romans 10:4 na po. Basahin natin. Ito po sa taga-suwita. Sapagkat si Kristo kinauwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. At doon papunta ang kautusan. Patungo sa ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, inalis niya yung una. Hindi na natin kailangan palawigin pa ito dahil pinag-aralan po natin kagabi sa nakarang panahon. Sa kanyang kamatayan, doon po sa Efeso, at chapter 2:14-15, inalis niya ang pader nagpapahiwalay na walang iba kundi ang kautusan ni Moises. At nung inalis niya yung una, itinatag niya yung pangalawa. Hindi maaaring itatag ang ikalawang tipan kung hindi inaalis yung unang tipan. Ay dito po, Hebrews chapter 10 verse 9, inaalis niya yung una, sabi rito, pagkatapos ay dinagdag niya, narito ko'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, inaalis niya yung una upang maitatag ang ikalawa. So yung ikalawa ay bagong tipan. So nung maitatag yung ikalawa, inalis yung unang tipan. Napakasimple no. Kahit na po ang pinakapayak na kaisipan, ay maunawaan yun. Inalis niya yung una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung una? Old Covenant. Ano yung pangalawa? New Covenant. Titignan po natin ang relasyon ng luma at bagong tipan. Yung lumang tipan ay luma. It's old. Yung bagong tipan ay bago. Dito po titignan po yan po. Dito sa Hebrews chapter 8 verse 13. So yung lumang tipan yun ay luma. At dahil ito yung luma, ito yung inalis. At dito po sa Hebrews 8:13, basahin po natin. Ito po hindi sa punto de vista na sumulat sa Hebreo. Ito yung punto de vista sa panahon ni Jeremias o ni Jeremiah. Sa pagsasalita sa bagong tipan, so there's a new covenant, ginawa niyang lipas ng una.
at ginawang lipas na, at ang ginawang lipas na ito at tumatanda ay malapit ng maglaho. Sa panahon po ni Jeremiah, yun ay malapit ng maglaho kanya. It is becoming obsolete sa panahon ni Jeremiah. Pero sinasabi rin sa talatang binasa natin, mayroong isang bagong tipa. Hindi lamang ito bago sa panahon, recently made, fresh. It's also bago sa kanyang karakter. It's a new kind, ibang klase. Unprecedented, novel. Unprecedented, hindi pa ito nakita kahit kailan. Sa lumang tipan, yung mga tao sa lumang tipan, hindi pa nila yung bagong tipan na hindi pa nila nakita kahit kailan. Yung po significance sa Isaiah 65, a new heavens and new earth. Ito isang kaisan, hindi pa nakita kahit kailan. So ito'y bago. Ito'y bago, hindi pa nakita kahit kailan. So in other words, ito'y iba sa lumang tipan. Hindi sila pareho. Kaya hindi natin pwede sabihin, is this a renewal or the restoration? No, hindi pwede yun. Sapagkat sila magkaiba. The New Testament is radically different from the Old Covenant. Talagang iba. As in, iba talaga. Hindi lamang ito katulad ng babae na binay ka pa kaya gumanda. Hindi. It's absolutely a different covenant. At makikita sa lumang tipan, ang nagbigay ng lumang tipan ay si Moises. Dito po sa John chapter 1 verse 17. Ating basahin. Basahon nato. Sabi ng mga higala nato mga Bisaya. Ano po? Sa Juan, sa unang kapitulo, sa 17 talata, maawa ating mabasa. Sabi ng mga Bisaya, ito ating mababasa. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. So, kanino ibinigay ang kautusan? Sa pamamagitan ni Moises. Ngayon, siya ang tagapamagitan ng lumang tipan. He is the mediator of the first covenant. Sa Galatia chapter 3 verse 19, ano po? So, yung pagkaiba pati nagbigay. Magkaiba pati yung tagapamagitan. Si Moises ang tagapamagitan ng lumang tipan. Galatia chapter 3 verse 19, ano po? Bakit mayroong kautusan? Dinagdag dahil sa mapagsasalangkang hanggang sa dapating ang binila sa pinangkuhan, pinibinigay sa pamagitan na mangyari sa pamagitan ng isang tagapamagitan. Sino yun? Si Moses. Ang bagong tipan, sino ang nagbigay? Ang ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, ay naging epektibo ang kanyang tipan. At ang kanyang autoridad ay para sa ating. Ang ating kaligtasan ay base sa kanyang autoridad. His authority for our salvation is in Christ. Yun na makikita natin. At dito po sa Mateo chapter 17, ito po isang klasikong halimbawa na nung nagbagong anyo ang ating Panginoon, it was transfigured. Trans means new. Was transfigurated. Ano po? Transfigured. And doon po si Moses, si Elijah, doon sila kinakausap ng Panginoon. At si Pedro na palaging mabilis mag-isip. Ano po? Ang sabi ni Pedro, sa ika-4 na talata, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo naririto. Kung ito ibig mo, gagawa ko rito ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. So sa kaisipan ni Pedro, pantay-pantay lang yung dalawa. Magawa ng tolda, bahala kung saan pupunta yung tao. Pero sabi ng Diyos, samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal at ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nanunugod. Makinig kayo sa kanya. Hindi sinabi makinig kayo kay Moises, kay Elijah, makinig kayo sa aking anak, sa ating Panginoon. Doon po sa Gawa chapter 3, ito po yung quotation Deuteronomy chapter 18, ano po, ng isang propeta na ititindig ng Diyos sa gitna ninyo kanya. Sabihin po natin. Tunay na sinabi ng Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyo mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng mga bagay na sabihin niya sa inyo. Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bahay. Hindi sinabi ni Moses, makikinig sila doon sa propetang iyon at sa akin. Anong sabi ni Moses? Makinig kayo sa propetang iyon.
At ang propeta yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So dito natin makita ang lumang tipan at tagapamagitan si Moises. Sa bagong tipan ay ang ating Panginoon at ang ating kaligtasan ay nakabase sa kanyang otoridad, sa ating Panginoon. Hindi kay Moises o kay Elijah o mga propeta, kundi sa ating Panginoon. Ang Old Covenant, ito na isulat sa bato. It's written, engraved on stones. So ito nakalagay sa bato, na isulat sa bato. At binabasa lamang ng mga taga-Israel, kaya may pananampalataya sila kay hindi, binabasa nila sa bato. Ito'y nakasulat sa bato kanya. Basahin natin. Sa Pangalawang Korinto, in other words, hindi po pinangaral sa kanila yung tipa. Dahil pagkapanganak mo, kabilang ka na sa tipa. Kaya sumasampalataya ka sa Diyos o hindi. Dahil ito'y base kung ikay kabilang sa 12 ka ni Israel kanya. Dito po sa Pangalawang Korinto, 3 kapitulo, sa talatang 3 at lumundang tayo sa 7. Ipinakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na ingatan natin, isulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Ngunit kung ang pangangasiwas ng kamatay na susulat at nakaukit sa mga bato ay may kalalatihan, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalalatihan ng kanyang mukha na ang kalalatihan yun ay lumilipas. So, ang lumang tipan ay nakasulat sa bato kanya. In other words, kay sumasampalataya kayo hindi kabilang sa tipa. Mayroon makikita natin dahil ang bansang Israel, marami sa kanila hindi naman tunay na sumasampalataya sa Diyos. Sila pinatigas sila ng kailang puso at lumaban sa Diyos. Ito nagpapakita na wala sila pananampalataya sa Diyos. Dahil nga pa ikay pinangalak, ikay kabilang sa tipa. Kaya sinasabi ng tipa ay nakasulat sa bato kanya. Sila po yung lumaban sa Diyos. Ito po sa Hebrew chapter 8 verse 9, sabi niya, hindi nila tinupad ng aking tipan, kaya hindi ako nagmalasakit sa kanila, sabi ng Diyos. Basahin natin ulit, ano po? Sa kapakanan po ng ating pag-aaral. Parang mabilis ang panahon, ano po? Sa Hebrews 8 and 9, hindi yan sa tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno ng araw na nahawakan ko sila sa kamay upang sila yatid papalabas sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya ako hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. They rebelled against God. Ang bagong tipan, ito nakasulat sa puso. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay maging kasama sa tipan kung ikay sumasampalataya sa Diyos. Kaya ito'y nakasulat sa iyong kaisipan. Bago ka maging kasama sa tipan, ikay ipapangaral mula sa iyo ang kautusan ng Panginoon. Kaya yun lamang mga tao na tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay tunay na bayan ng Diyos. Kaya po dito sa Hebrew chapter 8, 10-11, sinasabi sa atin ito'y nakasulat sa kailang mga puso. Sa lumang tipan, ito'y nakasulat sa bato dahil hindi ka kailangan sumampalataya para maging kahalip ng tipan. Pero dito po sa bagong tipan, kinakailangan ka sumampalataya para kayo maging bayan ng Diyos, kabilang sa bayan ng Diyos. Basahin po natin. Ito ang aking gagawin sa bayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga yon sa kanilang mga puso. Ako'y maging Diyos nila at sila magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makilala ng lahat. Mula sa pinakahamak hanggang sa pinakatakila sa kanya. Bakit? Sapagkat bago ka maging kaanib sa tipan, tinuruan ka na at ikay sumampalataya. Eh, hindi na kailangan sabihin na, kilalanin mong Diyos sa lumang tipan, kailangan. Dahil ikay pinanganak sa tipan. Hindi ka naging kabayang sa tipan dahil ikaw ay sumasampalataya, kundi dahil kayo pinanganak sa bayan ng Israel. Kaya sa bagong tipan, kayo maging kahalip sa tipan kung kayo sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. Kaya ang yun lamang po nasa tunay na sumampalataya
ang kabilang sa tipan ng Diyos. Ang lumang tipan ay pansamantala lang. It's a temporary covenant. It is not meant to be permanent. It was just temporary. Kaya nga po si Moises ay bumaba sa bundok ng Sinai, ang kalalatihan ng kanyang muka, tinakpan niya. Bakit? Dahil nawawala yung kalalatihan. Ayaw makita ni Moises na yung kalalatihan na yun, ayaw ni Moises na makita ng mga tao ng kalalatihan na niya lumilipas. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha ng talukbong. Veil, ganyan. Ito po makikita sa 2 Corinthians chapter 3, 7-11. Ngunit kung ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at naukit sa mga bato ay may kalalatihan, ano pat ang mga anak ni Moises ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalalatihan ng kanyang mukha na ang kalalatihan yun ay lumilipas. Paano pangasiwa ng Espiritu ay hindi lalo magkakaroon ng kalalatihan? Sapagkat kung pangasiwa ng kahatulan ay may kalalatihan, ang pangasiwa ng katwiran ay lalong mahigit na kalalatihan. Tunay na sa ganitong kalagayan ng dating may kalalatihan ay nawalan ng kanyang kalalatihan dahil sa kalalatihan nakakahigit dito. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kalalatihan, ang nananatili ay may higit pang kalalatihan. Anong sabi rito? Ang kalalatihan lumilipas. Ano yun? Ang kalalatihan ng Old Covenant. So ito'y lumilipas. So ito'y temporary. Ang kanyang kalalatihan ay lumilipas kanya. Kailan nilalis ito? Kailan nilalis yung tabing? Para makita ng bansang Israel ang kalalatihan niya lumipas na sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa 14 na talata, sabi nasa natin sa 2 Corinto chapter 7. Tinanggal ni Kristo yung talukbong na yon para makita na yung kalalatihan ay lumipas na. Napakaganda po ng paglalarawan na ginamit ng Apostol Pablo rito, mga kapatid. 14 sa ikatlong kapitulo sa kalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 14 na talata. Subalit ang kailang pag-iisip ay tumigas sapagkat hanggang sa araw na ito kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi tinataas. Pag hindi mo itinaas yung talukbong, hindi mo nakikita na yung kalalatihan na yon ay lumipas na. Kaya matigas sa kanilang puso. Pero sabi rito, sapagkat tanging sa pamamagitan ng Kristo inalis ng ating Panginoon yung kalalatihan na yon sa kanyang kamatayan. Ang covenant, ang bagong tipan ay nananatili. It's permanent. Hindi po ito lumilipas. Yung lumang tipan ay lumilipas. At sinasabi in contrast, ang bagong tipan ay nananatili. Basahin po natin. Ulit-ulitin po natin. Sabi nga po ni kapatid ni Harry Osborne, the best way to learn is by repetition, repetition, and repetition. Ganyan. Basahin po natin. Ano po? The verse 11, the 2 Corinthians chapter 3. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ng Old Covenant ay may kalalatihan, ang nananatili ay may higit pang kalalatihan. Ang nananatili, ang bagong tipan. Ang kanyang kalalatihan ay higit sa kalalatihan ng lumang tipan sapagkat ito ang kalalatihan ni Kristo. So yung kalalatihan ng bagong tipan ay higit sa kalalatihan ng Old Covenant. Bakit? Sapagkat ang kalalatihan ito ng bagong tipan ay ang kalalatihan ng ating Panginoon. The glory of Christ. Makikita po natin. Sinugo siya ng kanyang ama. So makita natin itong kalalatihan ng ating Panginoon. Sa Old Covenant, meron silang mga taong pulong saserdote na mga tao. Siyempre, ito'y galing sa lahi ni Levi. Sa Hebrews chapter 5, verse 1, basahin po natin. Siyempre, kung sila'y mga tao, sila'y namamatay. So, hindi na nanatili yung mga pulong saserdote, sila'y pinapalitan, di ba? Sapagkat sila'y namamatay. May Hebrews 5:1. Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Para sa kailang kapakanan upang sila'y makapaghandog na magkaloob at na mangalay para sa mga kasalanan. So, yun ang trabaho ng mga saserdote.
Sila mag-aay para sa kasalanan ng bayan. Hulumundag po tayo sa Hebrews chapter 7, verses 23 to verse 28. Marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila'y nahadlangan ng kamatayan. So hindi sila nananatili. Sila'y namamatay, pinapalitan sila ng iba. Kailangan po tayong minom tubig. Ano po? Sabi dito, marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila'y nahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman. Yun ang contrast. Sapagkat siya'y nagpapatuloy magpakailanman dahil hindi namamatay ang Panginoon. Dahil dito siya'y may kakayahang iligtas ng lubos sa mga lumalapit sa Diyos. Sa pamagitan niya, yamang lagi siya nabubuhay pamamagitan para sa kanila. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari o saserdote, banal, walang sala, walang tungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa sa mga langit. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangan magandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka para sa mga kasalanang bayan. Ito'y ginawa niya minsan magpakailanman ng kanyang hihandog ng kanyang sarili. Sapagkat inihirang ng kautusan bilang mga pinong pari ang mga taong may kahinahan, ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak at naginawang sakdal magpakailanman. So makita natin, yung mga sacerdote sa Old Covenant, pinapalitan, namamatay. Pero itong isa sa bagong tipan, hindi siya namamatay. Siya'y nananatili. So doon po sa Old Covenant, namamatay yung mga puno sacerdote. So maraming puno sacerdote na namatay. At ang mga makasalanan na nag-aayon para sa kanilang mga pagkakasala, nag-aalay muna yung puno sacerdote sa kanyang sarili dahil siya may kasalanan, pagkatapos siya mag-aalay para sa bayan kanya. Ang ating Panginoon, isang punong sacerdote lang, magpakailanman. Doon na binasa po natin sa Hebrews chapter 7, verses 22 to verse 28. At dito po sa Hebrews chapter 8, verses 1 and 2. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ito, mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanang trono ng kamahalan sa langit, kalangitan, isang ministro ng sa sanctuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinoy ng Panginoon, hindi ng tao, siya nandun mismo sa langit. Si sacerdote magpakailanman, walang pagbabago sa kanya. Ang mga punong sacerdote sa Old Covenant, sila mga makasalanan. Kaya kinakailangan sila mag-alay para sa kanilang mga sariling kasalanan bago sila makapag-alay sa kasalanan ng bayan. At ito inuulit-ulit. Pero sa ating Panginoon, siya ay walang kasalanan, sinless, at siya nag-ahin ng isa lamang aahin para sa mga kasalanan. At di katulad sa Old Covenant na namamatay po ng sacerdote, so hindi na siya pwede mamagitan para sa bayan. Ang ating Panginoon ay mabubuhay magpakailanman. Para magpakailanman siya magiging tagapamagitan para sa kasalanan ng bayan. Sa Old Covenant, ang mga iniaay ng mga hayop. Noong po sa Hebrews chapter 10, verses 1 to 4, dahil ito po ay katotohanan na kinakailangan magkaroon ng ahay ng dugo para sa kasalanan. Without blood, without the shedding of blood, there is no remission. Yan ang prinsipyo ng Diyos. So sa Old Covenant, ginawa po nila yun. Sila nag-ahin po ng mga dugo ng mga hayop. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 1 to 4. Basahin po natin. Kayo lang ginawang pag-aahin ay mga dugo ng mga hayop. Yamang ang kautusan ay anino lamang na mabuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi ito makapagpapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng hindi mangalay na laging inihahandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay tinigil lang ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Ngunit sa pamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. So ang kailang aahin sa pagkakasalan nila
ay mga dugo ng mga hayop. Pero ang problema, hindi maaari na itong dugo ng mga tao at kambing ay makapag-aalis ng kasalanan. Ganyan. Dahil ang tao ay mas mahalaga kaysa sa kanila. In other words, kung tayo po ay may utang sa pawn shop, kailangan ng babayaran mo higit sa utang mo dahil may interest pa yun. Hindi ka pwedeng tubusin mo yung sinala mo sa pawn shop ng perang mas mababa kaysa doon sa halaga ng pinagsanlaan mo. Ngayon din po, hindi pwede na itong mga hayop, dugo ng mga hayop, ng tao ay mas mahalaga ay makapagtutubos sa mas mahalagang tao kaysa sa kanila. So, hindi ito maaaring magalis ng mga kasalanan kanya. Dito po, sa Hebrews chapter 10, verse 11, basahin po natin. At ang bawat pare tumatoy araw na maglilingkod at paulit-ulit nag-aalin ng ganitong mga handog na kailanman na hindi makapag-aalis ng mga kasalanan. It cannot take away sins. So dito po sa Bagong Tipan, hindi hayop ang iniahin, kundi mismo ang ating Panginoon. Iniahin niya ang kanyang sarili. He sacrificed himself. Dito po sa Hebrews chapter 9, verses 23 to verse 28. Kaya't kailangan ng mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay nilisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa kalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabuting handog kaysa sa mga ito. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa sanktuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Hindi upang ihandog ng paulit-ulit ang kanyang sarili gaya ng pinakapulong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa nanalangin ng sanglibutan. Subalit ngayon, minsan lang siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay sa kanyang sarili. Kaya makikita po natin sa ating Panginoon. Minsan lamang ang kanyang pag-aahin. At siyang tinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos ito'y paghuhukom ay gayon din naman ang Kristo na gendog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa kailawang pagkakataon upang harapin ang hindi upang harapin ang kasalanan kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. So sa Bagong Tipan, ang ating ahin ay ang ating Panginoon mismo. It's a perfect sacrifice. Balik tayo sa Passover. Ano iniahan nila? Walang kapintasan. It's a figure for Christ na walang kapintasan, walang kasalanan. Siya ang kanyang handog ang nagpaalis ng ating mga kasalanan. At siya ang mga inaaring ganap ay ginawang sakdal. Doon po sa Hebrews chapter 10, verse 14. Basahin po natin. Hebrews chapter 10, verse 14. Yung lumalapit doon ay pinasakdan. They are perfected, ganyan. They are justified. Sila matuwid, may sabihin. Ginawang matuwid ng Panginoon ang mga tao na lumalapit sa Ebanghelyo sa pamagitan ng kanyang hain. Verse 14. Sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ng mga pinababanal. Sa Lumang Tipan, wala namang pinabanal. Wala namang inaaring ganap. Wala nang isakdal sa ilalim ng Old Covenant. At ang Lumang Tipan ay inino lamang. Bakit ngayon sasabihin ng iba na yung Bagong Tipan ay a renewal or restoration of the Old Covenant? Sinasabi ng sumulat sa Hebreo, ang mga bagay sa Lumang Tipan ay hindi ang tunay na bagay, kundi anino lamang kanya. Kung makikita natin, kung makikita niyo aking anino, ayan, meron ako anino sa likod. Hindi ako yun. Ito ako. Hindi yun. So, Old Covenant yung anino na yun. Ang Bagong Tipan, iyo ako. Yung tunay na tao. So, hindi sila pareho. Yung masasabihin ba, yung anino na yun ay aking renewal sa akin. Hindi nga tao yung anino na yun. Ako yung tunay na tao, yun ay anino lamang ko. Hindi yan tunay na bagay. So sinasabi rito, ang Old Covenant ay anino lamang ng mga tunay na bagay. So in other words, hindi ito ang tunay na bagay. Hindi kaya naintindihan ng iba yun. Hindi kaya naintindihan ng mga saksi ni Jehovah.
at ibang mga ating mga kapatid nagtuturo ng one eternal covenant. It's just a shadow kanya. Basahin po natin. Sila naglilingkod sa inyo at anino na makalakit na sanktuaryo. So sila naglilingkod sa tabernakulo sa Jerusalem, pero hindi to tunay na sanktuaryo. Ito yan anino lamang ng langit, di ba? Sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang ito yung tabernakulo. Tiyakin mo na yung gagawin ng lahat ng mga bagay ay sa huwarang ipinakita sa isang bundok. Ayon sa Father shown to you in the mouth. Ganyan. So hindi ito ang tunay na bagay. It's just a shadow of good things to come. Sa Hebrews chapter 10 verse 1. Kung titingnan nyo, ang anino outline ng bagay. Kung makikita mo yung anino ko sa likod, yan. Yun ay outline ko. So yung Old Covenant is just an outline of the true substance. Ito yung outline ng tunay na bagay. Ang tunay na bagay ay bagong tipa. So ito yung anino lamang ng bagong tipa. At dahil ito yung anino lamang, ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang pananatili, ang kanyang kalalatian, ang mga pare at mga ayn ay lumilipas din. Dahil hindi yan ang tunay na mga bagay, kundi anino lamang ng tunay na bagay. Ano yung tunay na bagay? Ang tunay na bagay ay ang bagong tipa. So, yung anino ko sa likod, yan ang lumang tipan, ako ang bagong tipa. Kung gagawin ko halimbawa mga sarili sa ating pinag-aaralan, yung bang anino ko doon, yung ba ako, hindi. Yan ay outline ko. Pag nakita yung aninong yun, ay, may tao. Pag nakita niyo ko, ako yung tao. Ako yung tunay na bagay. Yung anino sa likod ko, hindi tunay na bagay yun. Anino ko lang yun. Yan ang ilustrasyon ng Old Covenant. It's just a shadow of the New Covenant. It's a shadow of the substance, yung tunay na bagay na walang iba kundi ang bagong tipa. So pareho ba sila? No, they are not. Are they related? Oh yes, there is a relationship. Ang lumang tipan, ito ay patungo sa bagong tipa. Ito nagturo patungo sa bagong tipa. Ito yung nagturo patungo sa ating Panginoon. It is the schoolmaster leading to Christ. Pero hindi sila pareho. Sila yung galing sa Diyos. Totoo yun. Pero hindi sila pareho. Not because galing sila sa Diyos, sila yung pareho. Ibang layunin nila. At sila yung magkaiba. Yun po ang ating makikita. Ang tunay na bagay ang bagong tipan. Kaya nandito ang kapamahalaan ng Panginoon at ang kalalati ng bagong tipan ay walang hanggan. Ang pagkasaserdote na nanatili sapagkat ang ating saserdote ang ating Panginoon. Ang kanyang ahin ay mananatili at ang kaligtasan ay tunay. So yung makikita nyo, ito ang pagkakaiba ng Old Covenant sa bagong tipan. Sila yung magkaiba. Hindi sila pareho. Hindi po ang New Testament is just a renewal of the Old Covenant. No. Hindi ganon. Sila yung magkaiba. They are different sa isa't isa. They are radically different. Ang mga tipan na ito ay parehong galing sa Diyos. Totoo yun. There's no contradiction about that. Hindi natin lalabanin. Totoo po yun. Both the covenants came from God. Totoo po yun. Pero tandaan po natin ang covenant na mayroong tunay na kaligtasan, tunay na ahin ay ang bagong tipan. Hindi Old Covenant. Dito po si Hebrews chapter 8 to 10, sapagkat na makitang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa bayan ni Israel at sa bayan ni Juda. At hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, nang araw na hawakan ko sila sa kamay, upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa bayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip, at susulat ko ang mga yon sa kanilang puso, at ako'y magiging Diyos sila, at sila magiging bayan ko. Pero ang tipa na umiira, ang ating kapamahalaan sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa larangan ng pananampalataya, ang ating kaligtasan at ang ating pag-asa ay sa bagong tipa. Hindi sa Old Covenant.
So ito po ang ating paksa sa gabing ito. Sana po ay lalo po nililinaw ng pagkakaiba ng dalawang tipan. Rachel Goto. Ito po ay galing sa Japan. Ano po? Mas nauna sila lang isang oras sa atin. Good evening, Brad, and to all. Good evening, maayong gabi, sister. Jeneline Escabalo, hello po. Ito naman po ay galing sa kabilang bahagi ng daigdig on the other side of the globe. Taga Toronto, Canada. Sabi niya. Hello po. Good morning, sister. Eleanor Ortiz. Good evening, Brad, sa lahat ng mga kapatid. Good evening, Sister Eleanor. Kennedy Piligambol, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Kastamet Kenka, Kapsat. Nida or Deniza Villamin, magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi rin sa sister. Ito po si Grace Tagaygay. Hindi ko makalimutan ng kapatid nito na makita ko siya sa Mambaling. Kasama ko ata doon si Brother John Bautista. Ano po? Dalang beses na kami nagsama roon ni Brother John Bautista. Pareho kami naimbita sa Mambaling, Church of Christ. Magandang gabi po, Brad, at sa lahat ng mga kapatid at nakikinig. Maayong gabi, sister. Rafael Ortiz. Magandang gabi, Brad, sa mga kapatid at sa lahat ng mga viewers. God bless po. Magandang gabi rin, Brad. God bless din sa iyo. Rufert. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo, Rufert. John Bautista, mabuti tayo dumito. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi din sa iyo, Brother John. Talagang maganda na tayo dumito at mag-asalita ng Diyos. Benjamin Vistro. Naibag Rabin Kapsat. God bless. Kastamat Kenka, Brad. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin si Brother Rosalito. Noelu Villa. Good evening po, Brad. Listening. Good evening po sa lahat ng Villamayor family dyan po sa Dolores, Quezon. Jerry Moral, present po. Magandang gabi sa Brother Jerry. Archon Roy Sumabal, maayong gabi, Brad. Maayong gabi po. Ikson. Randy Calilong Senis, Maya Pabengi po. Translation. Magandang gabi. Maya Pabengi rin kaya ka, Brad. Rene Mardalan Sr., Emily greetings. Magandang gabi, Brother Rene. John Rex Lacanlane Durasin, good evening po. Good evening din. Aljon Nolarte, Ayos. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, Brother Ayos. Itong kapatid na hindi pwedeng magulo. Ayos talaga. Enrico Villar, good evening po. Good evening sa iyo, Brother Bilbar. Ryan Loder, magandang gabi po, Brad. At sa lahat ng mga kapatid, magandang gabi rin sa iyo, Brother Ryan. Arnold Asilo, magandang gabi po, Brother Lordy. Sa lahat ng nakikinig, magandang gabi rin sa iyo, Brother Arnold. Rosalito F. Nardo, dumami nanood ngayon, nabawat ang 31. Ganun talaga, minsan. Magandang gabi sa iyo, Brother Rosalito. Kaya di piling ka mo, napasin ko rin, Brad, Rosalito F. Nardo. Wala naman po kayong tanong. Wala po tanong. So, wala po tanong. Ganyan. Simple lang po naman ang ating pinag-aralan ngayon. Makita lang po natin outline. Dahil kasi maraming nakakamali talaga dyan. Pinag-aahalo-halo yung tipan. May nagsasabi pa yung bagong tipan daw po, yan din ang Old Covenant. Parang binago lang yung inayos lang, parang parang yung buwan lang daw, buwan. Yung new moon, tapos naging half moon, tapos naging full moon, tapos naging reverse half moon, naging reverse crescent, tapos naging old moon, siya rin din ang buwan. Ganoon din lang po yung bagong tipan, lumang tipan. So ito pareho buwan, nasa kanyang bagong anyo. No, it's not. Sila yung magkaiba. Yung mali po yung anong klaseng kaispa. Wala po tayong tanong. Siguro po sa pinag-iisipan ko pa po kung ano ang ating pagpapatuloy sa mga tipan. Ano po. Tingnan po ninyo. Napakagandang presentation, Brad. Tanong ko po, lang, this motivated me to ask. Bakit kaya mga Christian, pag ginigising, paglinggo ng umaga, kung ang kautusan ng Diyos ay inukit na sa ating puso at kaisipan? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon na kanyang salita ay inukit sa ating mga puso at kaisipan ay yung mga tao kabilang sa tipan, ay yung mga tao sumampalataya sa Diyos.
Ibig sabihin, hindi ka pwede maging kabilang sa tipat kung hindi ka sumampalataya. Having said that, tandaan po natin, kahit sumampalataya na tayo, tinanggap natin yung pangunang salita ng Diyos, kinakailangan pa rin tayo na mag-go. Marahil yung pong ginigising pa sa araw ng linggo at hindi automatic ang kailang paggising, ay mga kapatid na hindi pa lubusang lumalago sa kailang pananampalataya. Dahil dito po sa Pangalang Pedro, yung sa unang kapitulo, meron na tayong pananampalataya. Tingnan nyo. So meron na naukit sa ating puso, kay sipa. Pero kailangan itong patuloy na maukit sa ating puso kay sipa sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad ng ating kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Basahin po natin. Sa 2 Peter, 1 Peter pala ito kaya gano'n. 2 Peter chapter 1, tingnan nyo. Basahin natin, ano po. Dito po sa ikalima. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng iyong makakaya na tustusan ang iyong pananampalataya. Meron na tayong pananampalataya. Meron lang salita ng Diyos na kaukit sa ating puso't kay sipa. Kung tayo naging mga Kristiyano, kaya tayo tinanggap sa tipang. Pero dapat natin gawin sa pananampalataya yun na nakaukit na sa ating puso. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan at ng kabutihan ng kaalaman. So may patuloy na pag-uukit sa ating puso't kay sipa ng salita ng Diyos. At ang kaalaman ay pagpipigil. So mula sa kaalaman na yun, ikay matututo magpigil kanya. At ang pagpipigil ay pagtitiis. At ang pagtitiis ay pagiging mga-Diyos. At ang pagiging mga-Diyos ng pagmamahal sa kapatid. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. So there's a development ng ating pananampalataya. So in other words, hindi ito static na minsan ay inukit sa ating mga puso. Ito'y patuloy na inukit ng Panginoon sa ating puso ang salita niya habang tayo lumalago sa ating pananampalataya. Alin po sa kailangan divine mirror? Ano bang ibig sabihin, Brad, ng divine mirror, Brother Rene Mardalan? Para masagot po natin yung tanong. Grace Tagaygay, thank you po, Brad. Ngayon ko pala na hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng divine mirror. Ano lang po yan, liwanag po. Sorry to say, review po later. Mahina naman po signal. Just to share po, if you could only realize that you are more blessed than those Jews because we are in a much better covenant. Amen. Kaya tayo po ay mas well tayo talaga sa mga Hudyo. Alam po ba yun ng mga propeta? Yung mga propeta, excited po sila na malaman nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga bagay na kailang sinuna. Itandaan po natin mga propeta, sila ay kinasya ng Espiritu Santo, totoo po yun. Pero hindi ibig sabihin automatically ay naunawaan nila ang kanilang itinuturo. Tingnan nyo sa 1 Peter chapter 1, verse 9 and 10. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully who prophesied of the grace that would come to you. Searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that will follow. To them it was revealed, not to themselves, but to us. They were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. So makita natin, kaya itong mga maswerte talaga tayo, mga kapatid. Thank you, Brad. So ibig sabihin, Brad, ng Christian faith as they progress in the sense na kailangan lumago habang siya nag-aaral sa salita ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay lumalago. Kaya nga po sa 2 Peter at chapter 3 verse 18, hindi po static ang ating pananampalataya. It's dynamic. Ito yung lumalago. Depende po sa kaalaman na ating inilalagay sa ating sarili na galing po sa salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ano po? Sayin natin.
but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Remedala, alam mo ibig sabihin ng divine mirror? Bago natin masagot po yan. Ang totoo lang, I have no idea what divine mirror is. Anong kausa na umiiral sa pagitan ng kamatayan ni Kristo at before ipinangaral ng Gospel, Acts chapter 2, ang kausa ni Moises? Tandaan natin, bagamat ito ay inalis ng Panginoon bilang kautusan sa kanyang kamatayan, tama po yun. Pero ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, bagamat yung naging effective sa kamatayan niya, pero ito yung umiral lamang na ito yung pinangaral. Parang yun lang, parang ito yung proseso ng pagiging pagkakaroon ng bisa ng isang last will and testament ng isang namatay. Parang isang may-ari ng last will and testament ay namatay. Hindi ibig sabihin pagkamatay niya, bubuksan na kagad yung kanyang last will and testament. Nagkapalipas pa sila ng araw bago bubuksan yung last will and testament. Ganoon din naman ang transition ng kamatayan ng Panginoon, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang pagpunta na sa langit, ang pagpangaral ng Ebanghelyo. So sa pagitan nung kung namatay ka, ang umiira na kautusan pa rin ay ang kautusan ni Moises. Ang kautusan ni Moises ay effectively nawala nung ipinangaral ng bagong tipan sa Acts chapter 2. Kailangan natin maintindihan yun. Totoo naman, sa kaisipan ng Diyos, wala lang bisa ang kautusan ni Moises na matay ang Panginoon. Pero at that time, sino nakakaalam no? Ang Diyos lang at ang Panginoon. Kung hindi ito pinangaral ng Apostle Paul, hindi natin alam yun. Di ba? So between that time at ng Acts chapter 2, wala naman nakakaalam kung ano nangyari doon. Maliban lang yung mga alagad ng ating Panginoon. So ipinangaral sa Acts chapter 2, effectively, pinangaral ng Ebanghelyo, effectively, hindi na ipangangaral ng kautusan ni Moises. At yun na kailangan sundin. Di ba? Excuse me. Sari po sabi ni Brother Rosalito Apnardo bilang commentary doon sa tanong ni Brother Kennedy Piligambon, lumalalim ang ukit sa puso habang lumalago. Napaka makatama naman, Brad. Tama po yun. Lumalalim ang ating pagkaunawa at kaalaman sa salita ng Diyos as time goes by. So, hindi po ito once minsan na inukit na lahat. Hindi naman. Hintay po natin si Brother Rene Mardalan. At rin po sa kanilang divine mirror. Alam niyo yung mirror, ang purpose ng mirror, makita mo ang tunay mo mukha. So yung mirror, hindi yan ang mukha mo. Makikita mo lang yung tunay mo mukha doon pag tumingin ka. Kaya alam ko ang ibig sabihin ng mirror. So, kung Old Covenant at saka New Covenant, anong mirror doon sa dalawa? Wala. Aninong sinasabi? Hindi salamin. Sabihin, ito tunay na bagay, yung Old Covenant ang anino. So there is no mirror kung yun ang ating titingnan. Sinasabi lang na yung lumang tipan, yan ang outline ng bagong tipan. Pero hindi siyang bagong tipan. Katulad ng anino ko, hindi ako yun. Pero pag nakita nyo ang anino ko, alam nyo may tao. Pinakikita lamang ng anino may tao. Pinakikita ng Old Covenant na may bagong tipan. Sapagkat siyang anino ng bagong tipan na yun. O kung ang ibig sabihin ng mirror ay shadow, ang shadow ay ang Old Covenant. At ang tunay na bagay ay ang bagong tipan. So bakit tayo pupunta sa anino lang? Nandito ng bagong tunay na bagay. So di ba, galit ng Panginoon pag pupunta ka sa anino, doon ang tunay na bagay. Nakita mo na yung anino ko yan, nakita mo na ako. Anong gagawin mo sa anino ko? Hindi ako nakausapin mo, di ba? Nakita mo na yung tunay na tao. Hindi yung anino. Pag nakita mo yung anino, alam mo may tao. Pag nakita mo yung Old Covenant, alam mo may bagong tipan. Di ba? Sapagkat yung anino na yon ay ang anino ng bagong tipan. Yun po ang nakikita natin na relationship ng Old Covenant and New Covenant. Wala na po tayo mga tanong, comments.
When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Mahalaga po sana mga kapatid kung pagka tinatawag ng mga pangalan, nandun yung pangalan natin. Mahirap po yung malungkot po yun. Ano po? Kung tinatawag yung pangalan ng mga maliligtas, hindi tayo inalay yung pangalan natin. Kaya pagbutihin po natin ang gawin natin lahat ng ating makakaya ayon po sa kalooban ng Diyos, ng ating Panginoon, na ipinahayag ng Espiritu Santo para sa oras na babangkitin ng mga pangalan, kasama tayo. Iyon po ang araw na tayo magagalak na tiyak upang tayo po ay magimas. Tayo binanggit na po ni Brother Rene Mardala po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Basahin po natin. Para maunawaan po natin yung kanyang katanungan. Hindi naman po mirror dito. Wala naman pa rin mirror. Ano po? Nakalagay lang, nevertheless, when turns to the Lord, the veil is taken away. Yung veil po ang nagtatakip doon sa mukha ni Moises dahil yung kalalatihan ng kanyang mukha ay lumilipas sa niya. At ang kalalatihan na yon ay naglalarawan ng kalalatihan ng Old Covenant. So ito'y nakatakip. Kung ito'y nakatakip, hindi mo makikita na yung kalalatihan na lumilipas. So sa ating Panginoon, tinanggal yung takip na yun para makita ng mga Hudyo, nakita ng mga tao na yung tipan na yon ay nawala na. Nawala ng kanyang kalalatihan kanya. Yun ang ibig sabihin po, no, mga kapatid. So, nung inalis ng Panginoon ng talukbong na nagtatakip doon sa kalalatihan na lumilipas, anang tanggalin niya yung takip na yon, talukbong, pinakita ng Panginoon na lumipas na ang kalalatihan ng Old Covenant. At meron nang nananatili. Ano yun? Ayun ang bagong tipa. So, yun po makikita natin doon. Verse 18 daw. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, as are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Yung nakita mo sa salamin ay yung tunay na mukha. Ano yung makikita natin sa salamin? Yung kalalatihan ng Panginoon. So, saan natin makikita ang kalalatihan ng Panginoon? Saka sa Old Covenant, yan ang kalalatihan ng Moises. So, saan ang kalalatihan ng Panginoon? Sa Bagong Tipan. Yun makikita natin. Hindi sa Old Covenant. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung Old Covenant at yung Bagong Tipan ay isang anyo lamang ng Old Covenant. Hindi. Ang Old Covenant, yan ang anino ng Bagong Tipan. It points to the New Covenant.
Kung makikita natin, yung sacrifice of the animals point to the sacrifice of Christ. They're not the same sacrifice. Di ba? Hindi ba na sabihin yung akin ng Panginoon ay pareho sa akin ng mga hayop? Hindi, they are different. Pero pag nakikita ng mga Hudyo na taon-taon sila nag-aahin ng mga dugo ng hayop, hindi pinatatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Anong papasok sa kanilang kaisipan? Kailan patatawanan ng Diyos ang aming mga pagkakasala? Ang sagot doon ay kay Kristo. Kaya ka sa Galatians chapter 3, balikan natin ano po. Mas maganda yata sa King James. Sa Galatians chapter 3, sinasabi that that the law is the schoolmaster kanya. Hindi ko lang alam kung ito rin po ang schoolmaster po itong nilagay rito na po. Kasi doon sa tutor kanya. Tingnan ko lang po yung tamang talata ano po. Sa verse 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Yun ang makikita natin. Ang bagong tipan nyo. Ang bagong tipan ng paraan para magkaroon tayo ng pananampalataya. Hindi ang Old Covenant. So kung babalita sa Old Covenant, wala tayong kaligtasan. So yung pong pananaw na ang kaligtasan kay Kristo o ang eternal moral law kanya na pinipilit, ito na po ay nandun sa lahat ng panahon. Para lang daw buwan yan na nagbabago nga nyo. Hindi totoo yun. Ang Old Covenant is the preparation for the New Testament, for the New Covenant. At yung tinatawag na patriarchal period is the preparation for the nation of Israel. Di ba? And the nation of Israel is the preparation for the coming of Christ. So sila magkakaibang panahon. Yung dalawa, yung Old Covenant is the preparation for the coming of Christ. So yun po ang tinuturo ng Biblia. Kung gano'n ang ating pagkaunawa, hindi tayo mamamali sa pagkaunawa natin sa Biblia. Pero kung katulad natin mga Seventh-day Adventist at yung ibang mga kapatid na parang Sabadista rin sa paniniwala sa 10 kautusan, ay mali po ang ating pagkaunawa. Tinanggal na lang Diyos yung 10 kautusan. Pero hindi pwede sabihin ka pwede ka na pumandi. May tayo na tayong panibagong kautusan na nagbabago din ng mga bagay na yun. Yan ang bagong tipan ng ating Panginoon. Kaya nga po may mga sinasabi sa Galatians, di ba? Na kapag kainibig natin ng ating kapatid, tayo nakakatupad sa kautusan ni Moises. So yun ang bagong kautusan ng ating Panginoon. At hindi po yung 10 kautusan sa Old Covenant. Nalis na po ng Panginoon ng yun, siya namatay sa krus. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong matyagang pakikinig. Hindi ko alam ang views, yung view ata, yung tumingin ka lang. Pero yung nakalagay dito, nakatingin na mata rito sa live kanya, yun talaga ang nanonood. Po. Alam po ninyo, regardless, basta tayo nangalang ebanghelyo at may nakinig kahit isang kalo na wala, nagtagumpay na tayo. Yun. Nakabukas na tayo ng pinto ng puso upang pumasok ang salita ng Diyos. Yan ang trabaho natin. Bilang mga Kristiyano, bilang mga ngaral, our work is to preach. Yung nakikinig, ang kailang responsibility is to listen and study and to obey. So ito po ang ating paksa po sa gabing ito, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Mamadal, kayo po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat sa amin, at sigit sa lahat sa inyong pag-ililigtas sa amin sa pamagitan ng dakilang sakripisyo ng aming Panginoon sa krus. Kinikilala po namin yun at aming po pusong pinagpapasalamat na kaming iniligtas sa tali ng aming mga kasalanan at sa kaparusahan ng mga kasalanan yun kung kayo manatiling tapat hanggang sa araw ng aming kamatayan. Nagpapasalamat po kami sa aming Panginoon sa kanyang dakilang pagmamahal sa amin na iniwan niya ang kalalati ng langit at nagpakababa ng katulad namin, O Diyos,
at namatay sa krus para lamang po sa aming mga kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Magpapasalamat rin po kami sa kababaan ng Espiritu Santo na sinugo ng aming Panginoon upang kanyang ipahayag ang buong katotohanan at ito'y may sulat para sa aming kapakanan. Magpapasalamat po kami sa buting balita na ito, Diyos, na siyang kapangyarihan mo sa pagliligtas ng bawat sumasampalataya. Kami po ay yung patawarin naman sa aming mga kasalanan na gagawa sa araw-araw. Nalalaman namin hanggat nandito kami sa mundong ito, gawa ng mga bagay namin sa kapaligiran, sa aming kapaguran ng katawan, at sa maraming suliranin dumating sa aming buhay, kami nagkakamali ang Diyos. Pero di nawawala ang aming pananaw sa inyong kaligtasan. Kaya kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Naway baguhin niyo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng salita. Naway ang aming panloob na pagkatao yung bago sa araw-araw, habang kami po ay lumalago ay pagkaunawa at kalaman sa iyong salita. Bagamat ang aming dati ang panlabas na yung pagkatao po ay nasisira sa araw-araw. Inaasahan po namin ang tahanang inianda sa amin, O Diyos. Natitira na yun ang pakinalman. Kasama namin kayo, ang Panginoon at Espiritu Santo, lahat ng mangyari sa langit, magpakinalman. Ingatan niyo kami, Ama, sa pandemya ito. Dinadalahin po namin mga kapatid na nasa balig ng karamdaman, nasa distress ng suliranin at pag-uusig. Naway sila yung magkaroon ng lakas ng kalooban at pananampalataya. Ang mga bagay ito ay may hiningi, takil ng Panginoon Kristo. Amen. Amen po, mga kapatid. Meron pa ano. The law of freedom, yan po ang kautusan ng ating Panginoon. Tanda, ito po meron pong sunod si Brother Rene Mardalan. Hindi po yun ang Old Testament. Ang Old Testament ay kautusan ng pagkaalipin. Dahil kayo alipin sa kasalanan, dahil hindi ka makaalis doon pag nagkasala. Taon-taon, kayo inaalala, taon-taon inaalala ka. Bakit tinawag niyang kautusan ng kalayaan? Napagkat tayo pinalaya sa ating mga pagkakasala, di ba? So, di yun ang Old Covenant. Tingnan natin para sa kapakanan po ng ating pag-aaral. Ano po? So, James chapter 2, chapter 1, verse 25. Tingnan ninyo, ano bang tinitingnan mo doon? Sayin natin. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Ito ba yung Old Covenant? Hindi ang Old Covenant ito dahil wala kang pag-asa doon. Kahit magpatuloy ka pa doon, hindi ka magiging sakdal. Bakit? Dahil walang kasakdalan sa ilalim ng Old Covenant. Kaya nga po sabihin sa Romans chapter 7, ano po, yung sinasabi nito ni Apostle Paul. Sayin natin, tignan natin. Sabi nito sa Romans chapter 7, ano po? Sa verse 16, ano po? Verse 17. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I agree that the law it is good. But now it is no longer I who dwells, but to do it, but sin that dwells in me. Sa ilalim po ng kautusan, kahit gusto mo pa maging sakdal, hindi pwede. Bakit? Dahil pag nagkasala ka, yung kasalanan mo hindi mawawala. Kaya kahit gusto mo maging sakdal, the moment na nagkasala ka, kahit gusto mo maging sakdal, hindi ka pwede maging sakdal dahil nagkasala ka na. Sa bagong tipan, dahil tayo nagkasala na, pinapalaya tayo ng dugo ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa ating pagkakasala. Kahit yung tinatawag na kautusan ng kalayaan. Ang Old Covenant, ito yung kautusan ng pagkalipin sa kasalanan dahil taon-taon inaalala ang iyong pagkakasala. So, yung perfect law of liberty, hindi yun ang Old Covenant, kundi bagong tipan. Okay. Tama po kung gano'n. Thank you for clarifying, Brother Nardo. Sabi ni Brother Nardo, sinabi ni Brother Rene Mardalan, Brother New Testament daw in the Old Testament. Yes. Amen. Hindi po yan Old Testament, kundi New Testament. Amen. So, wala po tayong comment. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Sana po ay patuloy
paintulot ng Panginoon na maraming ganitong pag-aaral sa online. Ano po? Marami po, sabay-sabay yan minsan. Iba-ibang kapatid sa iba't ibang lugar ay nagpapatuloy po sa gawaing pangangaral na ganito. Ito po isang magandang paraan ng pangangaral. Ito po ay almost unlimited. Kahit sinong tao pwede makinig dito. Wala namang walang bayad to kasi meron naman talaga internet eh. Kaysa sa ginagamit natin ng internet sa pag-aaral, secular na pag-aaral o kaya sa entertainment lang. Minsan nag-games lang yung iba dyan. Gamitin natin sa mas kapakipakinabang na paraan with regards to our faith. Ano po? Maganda po itong pag-aaral. Tayo lahat ay natututo at lumalago ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. Kaya po maganda po ito. Nagpapasalamat po tayo dahil sa COVID. Nung wala sa COVID, di natin didiscover po ito eh. Kahit na ganun pong COVID, marami na mamatay, marami na napeperwisyo ang ating ekonomiya, pero meron din pong kabutihan, di ba? Na katulad nito, ito yung side effect ng COVID, pero ito yung nakakatulong sa atin, sa paglago ng ating kaalaman. Tingnan nyo, meron mga kapatid sa Japan, Canada, at iba pa mga kapatid. Actually, iba mga kapatid dito, di na nagko-comment. Ano po? Pero sila rin po ay nanonood. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Bukas po, Sabado, Linggo, wala tayong FB preaching. Siyempre, yun po yung panahon ng paghahanda naman. Sa araw po ng Linggo, magre-review sa mga sermon na ginawa na natin. At pag-aaral din sa ating sarili, ano po, sa salita ng Diyos. At pagbisita rin sa mga prospect ng Ebanghelyo. So, wala po bukas. Magsisimula tayo loobin ng Panginoon sa Lunes naman. Ano pong patse yan? October 26. Kung lulobin po ng Panginoon. 2 buwan na lang. Tapos na 2020. Alam niyo, ito ang pinakamabilis ng taon na naranasan ko. Zoom, tapos na. Walang nangyari. Hindi katulad ng last year, ang daming development sa gawain ng Panginoon. Ano po, gasyon meeting, makarating kahit saan. Namimiss po natin yun. Ano po, pero lilipas din po yung panahon na ito. Hindi naman po ito maging permanenteng kaisa natin. Ano po, matatanggal din yung mga face mask, face shield na yan, social distancing. Mawala disiplina. Kasi natuto rin po tayo naging madisiplina gawa po ng COVID-19. Ingat po tayo. Naway magkaroon tayo ng mapagpalang kapahingahan sa gabing ito. Maraming salamat. Magkita tayo, loobin ng Panginoon, sa araw po ng Lunes.